Hindi ko talaga ginagawa to, pero dahil dito sa tanong na to, sasagutin ko ulit to. Sabi niya rito, Idol, saan ba talaga madali makapunta? Sa Japan ba o sa South Korea? Nagbabalak po kasi ako mag-abroad, Idol. Kaso nalilito ako. Sana masagot. More videos pa, Idol. Actually mga tol, nasagot ko na to dati sa sa isa kong page na nahack. Siyempre kung ano yung sagot ko dun, siyempre sa Japan pa rin mga tol. Yun pa rin ang isasagot ko. Dahil kasi sa Japan, napakaraming agency sa Pilipinas na pwedeng makatulong sa'yo kapag nag-apply ka magtrabaho sa papuntang Japan. Sa Korea kasi, kailangan mo muna mag-exam dyan ng nila, tinatawag na EPS topic. Kailangan mo muna mag-enroll sa nila, sa mga KLC nila, sa mga Korean Language Center nila. Pwede mo rin naman gawin mag-self-study kung wala kang pambayad. Kasi ako naranasan ko yan. Nag-aral din ako taong yatang 2016 yata yun. Nung nag-enroll ako sa KLC na yan, nagbayad ako 7.5 para sa school kits saka sa pag-aaral namin. Kaso nga lang, maghihintay ka pa dyan ng exam. Nangyari sa akin noon, nainip ako kaya hindi na ako nakapag-exam kasi matagal kasi exam dyan Yung mga panahon kasi 2016, ang exam yan every 6 months pa. So kasing papuntang South Korea, government to government, walang agency dyan. Kaya kailangan talaga mag-exam ka dyan. Pero pag nakapag-exam ka naman dyan, taipasa mo, malaking sasahurin mo mga tol. Sa Korea kasi, mauuna muna yung pag-aaral bago interview. Sa Japan naman kasi, mauuna muna yung selection bago yung pag-aaral. Tapos pag nag-aaral ka, wala kang gagastusin kahit piso. No processing fee, no placement fee. Sagot lahat ng employer yung pag-aaral mo. Pero kung sa laki ng kita mga tol, ang re-recommend ko sa inyo, sa South Korea. Kasi sa South Korea mga tol, sumasahod sila dyan ng 100k to 150,000 a month. Tapos kahit wala kang ipon, meron kang makukuhang mahigit 1 milyon kapag uwi mo sa Pilipinas. May makukuha kang lump sum na ganun kalaki mga tol.